kapatid. Pakaway naman po kung klaro po ang aking boses sa inyo mga kaibigan. Ayan, praise the Lord. At bago po tayo magsimula, bago po natin pag-aralan ang mensahe po ng Panginoon, sa araw na ito, tayo po muna ay yumuko para po sa maikling panalangin. Hallelujah! Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin, O God, para magkatipon-tipon, para makinig po at matutunan po namin ang iyong mga banal na salita. Isinusuko po namin ang aming mga isip at mga puso. Sakupin mo kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng kaunawaan mula po sa iyong banal na espiritu para po sa ganon, O God, ang mga salita na aming mapapakinggan ay lubos po naming mauunawaan at maitatanim po sa aming mga puso para maging gabay po namin kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito, Panginoon. Salamat po at Lord, ako po ay alagad mo lamang. Wala po akong kapangyarihang makapagligtas. Wala po akong kakayanan para baguhin po ang buhay ng mga mahal naming mga PDLs, O God. Pero Lord, ikaw na aming sinasamba at itinataas. Ikaw, Panginoon, na siyang namatay sa krus, ay kayang-kaya mong gumawa ng milagro sa oras na ito, sa buhay po ng bawat makikinig, O Lord. Salamat po, isinusuko po namin ang lahat-lahat namin sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang tagapagturo namin sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, mga kapatid, ay tungkol po sa pride, pagiging mapagmataas or pagiging mapagmalaki. Okay? Protecting ourselves from pride. Paano ba natin protektahan ang ating mga sarili mula sa kasalanan na ito na pagiging proud, Yung pride po kasi, mga kaibigan, ito yung pagiging mayabang, okay? At alam nyo po, ang pride, yan po ang kasalanan ni Satanas. Alam nyo po si Satan, bago siya naging Satanas, siya po ay si Lucifer. Siya po ay isang anghel sa langit. Napakagaling, napakagandang anghel sa langit po. Siya po ay isang worship leader. Siya po ay isang musikero sa langit po. So ang ganda ng pagkakalikha ni Lucifer. Pero anong nangyari? Bakit naging Satanas si Lucifer? Bakit naging demonyo si Lucifer? Dahil po sa pride, yung pagiging mayabang, naging mayabang po siya. At nung nagmalaki siya, kaya pag-aaralan natin kung bakit natin kailangang protektahan ang ating mga sarili sa pagiging mapagmalaki, okay, or pagiging mayabang, kasi ito po ay nakakasira. Kasi si Lucifer, kahit na ang ganda ng pagkakalikha niya, pero dahil nagmalaki siya, yung ulo niya lumaki, dahil sa ganda niya, napaka-beautiful, sabi ng description ng Biblia. He is a beautiful being in heaven, and then he is gifted. Napakagaling niya, marami siyang alam na ginagawa. Kaya yan, naging malaki yung ulo niya at gusto niyang mas maging makapangyarihan kaysa sa Panginoon na siyang lumikha sa kanya. Oh, imagine that. Ang Panginoon ang lumikha sa kanya, pero nung lumaki ang ulo niya, gusto niya na mas magaling siya sa Panginoon. Gusto niya na agawin yung trono ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos ay itinapon siya dito sa lupa kasama ng mga angheles na nagrebelde din sa ating Panginoon. Kaya pride po ay kasalanan po yan na dala-dala ni Satan. At yan po ang ipinapasa niya sa mga tao. Kaya tayo po, nung hindi pa po tayo nakakakilala sa ating Panginoon, ay mayabang din po tayo. Mayabang din po tayo, mapagmalaki din po tayo. At ang pagiging proud po ay hindi lamang yung laging nagmamalaki na, ang ganda ko, o kaya, mayaman ako, ang dami kong mga ari-arian, magaling ako ang top notcher sa school namin. Hindi lang po yan ang pagiging mayabang. Minsan, if we do not call upon the name of the Lord, hindi natin naaalala ang ating Panginoon, hindi nagiging bahagi ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin idinudulog ang ating mga plano at buhay sa Panginoon, yan din po ay isang simptomas na tayo po ay mayabang. Hindi po tayo lumalapit sa Panginoon para po i-acknowledge natin, para po sambahin natin ang Panginoon. Kasi kung bakit ang isang tao ay hindi po lumalapit sa Panginoon, kasi akala niya sa sarili niya, kayang-kaya niyang mabuhay na kahit na wala ang Panginoon.
akala natin sa sarili natin na kaya nating mag-survive sa mundong ito na kahit hindi tayo tumatawag o hindi natin hinihingi ang tulong ng Panginoon. Yan din po ay isang sintomas ng pagiging mapagmataas or pagiging palalo or pagiging mayabang. O kaya, ang isang tao, instead na aminin natin yung kasalanan natin, naghahanap tayo ng ituturo natin para makaligtas tayo, para hindi tayo yung masisi, pero alam natin na tayo talaga yung nagkasala. Yan din po ay isang simptomas na pride o pagiging mataas o pagiging mayabang. Instead na aakuin mo yung kasalanan mo, you take responsibility sa nagawa mong pagkakamali. Ay, naghahanap tayo, ay hindi, siya naman kasi, siya. O instead na sabihin natin na, ay ako po ang nagkamali, patawad po, pasensya na po, hindi ko na po uulitin. Alam nyo, kapag nagpapakumbaba po tayo, sa Panginoon nga, kung nagsorry tayo at nagpakumbaba tayo sa Panginoon, God will pardon us, patatawarin tayo ng Diyos. Kasi yan ang pangako niya Sabi niya, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. Papatawarin tayo ng Diyos. Kaya kung aamin tayo, papatawarin tayo. Pero dahil ang isang tao, nature natin bilang mga tao na magturo, na instead na akuin natin yung pagkakamali natin, siya kasi. Yan din po ay isang sintomas ng pagiging palalo or pagiging mapagmataas or mayabang. Or sabihin na natin na pride. Okay? Ano pa? Ang pagiging harsh. Kapag harsh tayo, yung bang bastos ba? Yung rude, yung walang modo, yung mga ganon ba? Yung sasagot tayo kung sasagot tayo pabalag, kung sasagot tayo or yung action natin or yung reaction natin ay bastos. Okay? Yung hindi lang yung pangbabastos na sexual, kundi yung pagiging bastos ba sa bibig or bastos sa ating mga action, yung walang galang sa ibang tao, yan din po ay isang sintomas ng pagiging proud or pagiging mayabang. Or defensiveness. Yung imbis na, sabi natin kanina, imbis na magpakumbaba ka, ay, pagtatanggol mo ang sarili mo. Di ba? Imbis na magpakumbaba tayo, ay hindi ganyan, hindi ganito, hindi naman ganyan ang nagiging attorney tayo minsan sa ating mga buhay. So ito po yung mga ilan sa mga sintomas po ng pagiging mayabang. At ayaw po ito ng Panginoon. Kasi sabi niya sa Proverbs chapter 16 verse 18, kung bubuksan po natin, ang Proverbs chapter 16 verse 18, sabi niya, pride goes before destruction, a Holy Spirit before a fall. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan. You see? Ang pagiging mayabang, ang pagiging palalo, ang kinahahantungan po ay kapahamakan. Kaya tingnan po ninyo, lahat po tayo napapahamak minsan sa ating kayabangan. Hindi natin napapansin. Kagaya lang sa kalsada, isang common accident po sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas yung motorcycle accident, mga aksidente sa kalsada. Bakit minsan? Kasi nagiging kaskasero ang tao. O kaya nagiging mayabang yung tao dahil porke ang ganda ng kotse niya o kaya ang gara or mahal ang kotse niya. Sige, magiging kaskasero. Tapos kung meron lang dadaan na mag-overtake lang na hindi ganun kamahalan yung kasasakyan niya, iyon na, away na kaagad ang nangyayari. So you see, ang pagiging mayabang, ang kayabangan ay naghahantong sa atin or humahantong sa kapahamakan. Kaya ayaw po ng Panginoon na maging mayabang tayo dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kaya ito po ang pag-aaralan natin. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa kayabangan? Okay? At hindi po natin kayang protektahan ang ating sarili sa sarili lang natin or sa ating kaparaanan. Bakit? Mahina po tayo, mga kapatid. Kahit na gusto mong magbago, hindi mo magawa, di ba? Gusto kong magbago, hindi ko magawa. Kaya yan, sa school, di ba? Laging hinihingan tayo noon ng teacher natin. Laging sinasabi na, ano ba ang New Year's resolution ninyo? Ay susulat naman natin, ayaw ko nang magsinungaling, ayaw ko nang mangupit, ayaw ko nang mandoko ng aking kapwa. O di ba?
pagkapasa natin, pagkabigay natin sa teacher ng ating paper, balik na naman tayo sa dati. Pero kahit na gustuhin natin, ayaw ko nang magsinungaling, hindi na ako magsisinungaling. O ayaw ko nang magchismis, hindi na ako magchichismis, hindi na ako maggagawa ng kwento, hindi na ako maninira sa aking kapwa. Pero mamaya, yan na naman, yung bibig na naman natin kung ano na naman ang mga pinagsasasabi. Diba? So hindi natin kayang magbago na tayo-tayo lang. Kailangan po natin ng isang bagay na gagawin para mabago po ang ating buhay. Dahil ang pagiging palalo po or pagiging mayabang, yan po ay isang destroyer. Pride is a destroyer. Dahil hinahantong po tayo, dinadala po tayo sa ating kapahamakan. So ano ang gagawin natin para maprotektahan po ang ating mga sarili? Ay kailangan po natin na maging close sa ating Panginoon. Kailangan po natin na maging malapit sa ating Panginoon. Amen? Kasi yung relationship natin sa ating Panginoon, yan po ang magiging protection natin. Kasi ang Panginoon po ay ang Panginoon po, siya po ang magbibigay sa atin ng ating kalakasan. Okay? So kailangan po natin na maging close po sa ating Panginoon. At ang sabi niya sa Proverbs chapter 18 verse 17, kung titignan po natin ang Proverbs chapter 18 verse 17, ano po ang sinasabi niya dyan? I love those who love me, and those who seek me find me. Yes, minamahal ng Panginoon ang sinumang nagmamahal sa Kanya, at lahat ng naghahanap sa akin ay, anong sabi nito? Ay nakikita ako or nahahanap nila ako. Kaya unang-una, mahalin po natin ang ating Panginoon para magkaroon po tayo ng relationship sa ating Panginoon. Kailangan po nating mahalin ang ating Panginoon. Kailangan po nating tanggapin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas po natin para magkaroon po tayo ng relationship. Kasi hindi ka po magiging close sa isang tao kung wala kang relationship. Amen? Kagaya tayo. Hindi kami magiging close sa inyo. Kaya praise the Lord dahil yan, tinatawag natin ang isa't isa na family. Di ba? Bakit mo matatawag ang isang family? Kasi nadidevelop yung relationship natin dahil sa communication natin, dahil sa palagi nating pagkikita, every Bible study, nadidevelop yung closeness natin. Kaya nasasabi natin na family tayo. Kaya mga kapatid, mayroon kayong mga kapamilya sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya yan, nandyan ang mga taga-Canada, nandyan ang taga-Hong Kong, nandyan ang taga-Macau, nandyan ang mga taga-ibang bansa. Kasama ninyo kami sa pananalangin. Okay? Yan. So, kailangan po nating maging malapit sa ating Panginoon dahil minamahal po ng Diyos ang nagmamahal sa Kanya. At nakikita or nahahanap nila ang Panginoon every time that they call upon the name of the Lord. Dahil yan din po ang sabi niya sa Psalms 145 verse 18. Tignan po natin ang Salmo chapter 145 verse 18. Ano ang sabi niya dyan? The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Yes, malapit po ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kaya kapatid, ang katugunan po sa lahat ng pangangailangan mo ay yung pagtawag lang po natin sa ating Panginoon. Pero yung pagtawag po sana natin ay hindi lang yung pagtawag lang na parang expression lang ba. Na minsan kapag nadudulas tayo, ay Jesus, ay kapag nakagat natin ang dila natin, oh Lord Jesus, mga ganun ba? Hallelujah, praise the Lord. Mga ganun ba na parang mababaw lang yung pagtawag natin? Tinatawag ko naman siya kapag nadudulas ako. Tinatawag ko naman siya kapag nakakagat ko ang dila ko. Hindi po ganoon mga kaibigan. Ang pagtawag po na hinahanap ng Panginoon sa bawat mananampalataya ay yung pagtawag na may katotohanan, may sinseridad po mga kapatid. Amen? Kaya para po maging close tayo sa Panginoon, kailangan po na lumapit tayo. I-acknowledge po natin ang ating Panginoon. Kaya paano po tayo lalapit? Paano po natin mamahalin pa ng higit ang ating Panginoon? Unang-una, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan po nating makinig sa salita ng Panginoon. Kaya praise the Lord, nakikita po namin, ay hallelujah, ang mga Tuesday group talaga, napapansin ko kung may award tayo na best in concentration or focus, Tuesday group.
Tuesday group ang anong tawag nito, ang inonominate ko. Ang gandang tignan, oh. Walang nag-uusap. Walang nakikipagchismisan sa katabi niya. Nakikinig kayong lahat. Amen? Ang gandang tignan. Kung ako nasisiyahan, how much more ang Panginoon? At alam nyo, kapag nasisiyahan ang Diyos, ay tutugunin po niya ang bawat panalangin ng bawat isa. Amen? So, kailangan po natin ng salita ng Diyos. Kasi sabi niya sa Psalms 119 verse 11, sabi niya doon, I have hidden your word. Itinatago ko ang iyong mga salita sa aking puso para hindi ako magkasala sa iyo. Kaya importante po na lagi tayong makinig at lagi po tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi yung salita po ng Panginoon na ating napapakinggan, lalo na kung itinatanim natin at itinatago natin sa ating mga puso, ibig sabihin pinapahalagahan po natin, ito po yung mga salita po ng Diyos ang magiging protection po natin para hindi po tayo magkasala. Paano po nagpo-protect ang salita ng Diyos? O kunwari, natitempt ka dahil ang demonyo naghahanap palagi ng butas para ikaw ay magkasala. Kaya nagpapakita siya ng kung ano-ano para madistract ka. Kaya medyo dumaan yung isang magandang babae. Tapos, uy, ang ganda ng babae ah. Sabi ng demonyo, uy, witwitan mo, ano ba? Paswitan mo, ano bang tawag doon? yung ganun ba? Paswitan mo siya, sasabihin ng demonyo. Pero naalala mo, ay, bawal pala yung ganun kasi hindi nalulugod si Diyos, na ang Panginoon. Kasi naalala mo yung salita ng Diyos, ipapaalala niya sa iyo ang kasalanan, ang mga bagay na hindi nakakalugod. Kaya ang demonyo, sabi niya, paswitan mo yun, ang ganda ng babaeng yun. Sige, mag-isip ka ng kung ano-ano. Pero dahil tinago mo yung salita ng Diyos sa isip mo at sa puso mo, magpapaalala sa'yo, wag mong gagawin, hindi nakakalugod sa Panginoon yan. Kaya hindi mo na ginawa. Kaya naging protection mo ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Pa-thumbs up naman kung amen, mga kapatid. Okay. Ano pa ang gagawin natin? Mag-worship tayo sa Panginoon. Mag-worship po tayo sa Panginoon. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang pag-worship, kagaya ng ginawa natin kanina, di ba? Pumalakpak tayo, sumayaw tayo, nilid tayo ng ating pinangunahan tayo ng worship leader natin, si kapatid na Brother Rimos. Sabi niya, magpalakpak tayo, magpuri tayo sa Panginoon. Bakit ba palaging may pagpupuri at pagpalakpak at pagsayaw-sayaw pagdating sa pagpupuri pagdating sa pagsamba sa Panginoon? Kasi ito po ay bilin ng Diyos. Nasabi ng Panginoon, pumalakpak kayo, itaas ninyo ang inyong mga kamay. Sabi ng Panginoon, lumundag, sumayaw, sumigaw kayo. Kaya lahat po ng ginagawa natin during praise and worship, biblical po ang mga ito. Hindi po kathang isip or hindi po isang aksyon ng kabaliwan. Kasi minsan sinasabi ng mga tao, ay, mga baliw ang mga ito. Tignan nyo, pumapalakpak sila. Tignan nyo, sumasayaw sila. Mga baliw, sabi nila. Pero kung babasahin po natin ang Bible, alam nyo po, sabi ng Panginoon, pumalakpak ang mga magpupuri, sumigaw ang mga magpupuri, itaas ang kamay ng mga nagpupuri, dahil ito po ay nakakalugod sa ating Panginoon. At ano po ang mapapala natin kung itataas po natin ang ating mga kamay at papalakpak po tayo? Bababa ang presensya ng Panginoon. Alam nyo po, kapag bumaba ang presensya ng Panginoon, ay takot ang demonyo. Matatakot ang demonyo sa presensya ng Panginoon. Kasi ang demonyo kadiliman. Ang presensya ng Panginoon liwanag. Kaya matatalo ang kadiliman. Kaya tingnan ninyo, kahit na yung napakadilim na kwarto, tapos maglagay ka lang ng isang maliit na kandila, yung alam niyo yung kandila ng cake, na yung maliliit lang. Di ba? Ang liliit ng kandila ng cake. Magdala ka lang ng isang kandila ng cake doon sa napakadilim na kwarto. Anong nangyayari? Di ba nagliliwanag? Diba? Kaya ibig sabihin, ang liwanag ng Diyos, ang presensya ng Panginoon na nagliliwanag sa buhay mo, every time na nagpupuri ka sa Panginoon, sinushu away niya, pinapalayas niya ang demonyo, ang kadiliman. Amen? Kaya yan, magpuri po tayo mga kapatid. Kung medyo nahihiya ang katabi mo at ikaw ay gusto mong itodo ang pagpupuri mo, sige lang, todo bigay mga kapatid, huwag kayong mahiya, huwag tayong matakot.
Huwag nating isipin na, ay baka kutyain ako ng mga nakakakita sa akin. Huwag yung isipin ang mga ganun. Ang isipin ninyo, ay kailangan ko ng presensya ng Panginoon para mapalayas ang mga demonyo sa aking kapaligiran, para mapalayas ang mga pangit na mga ugali o mga pangit kong ginagawa. Kailangan ko ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya. Kaya magpupuri ako, kahit ayaw ng iba na magpuri, magpupuri ako. Amen? So, ganun po dapat ang motivation natin. Kaya every time na mag-praise and worship, sige, lundag ka lang kapatid. Palakpak ka lang kahit parehong kaliwa ang paa mo. Sige lang, pare-pareho lang tayo mga kapatid. Amen? Huwag tayong mahiya. Okay? Hallelujah. Ano pa ang gagawin natin? Manalangin po tayo. Manalangin po tayo mga kapatid. Dahil yan po ang sinasabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Tingnan nga po natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ano po ang sinasabi niya? Pray continually. Manalangin po tayo palagi, sabi ng Panginoon. Huwag po tayong titigil na manalangin. Kahit na, Pastora, kasi hindi ko naman nakikita na natutugunan yung aking panalangin. Kahit hindi mo nakikita na natutugunan or hindi mo nakikita pa yung pagkilos ng Panginoon. Sige, manalangin ka pa kapatid. Huwag kang titigil. Dahil meron at merong timetable ang Panginoon. Maaaring dinidevelop ni Lord yung pasensya mo. Dinidevelop ng Panginoon yung perseverance mo. Yung yung self-control mo. Kasi nothing comes instant in the spiritual. Wala pong instant sa spiritual. Kailangan po nating dumaan sa proseso. Dito po sa mundo, may instant coffee. O, di ba? Noon, kailangan mong magtimpla ng asukal, kape, at creamer o gatas. Pero ngayon, isang sachet na lang. Ibuhos mo, kape na. May instant noodles, di ba? Noon, kailangan mo pang magsiga ng apoy para makaluto ka. Pero ngayon, lagyan mo lang ng mainit na tubig yung noodle, luto na mamaya. Di ba? Napakadali na ng mga buhay natin. Pero pagdating po sa panalangin, wala naman pong instant. Amen? Pero there are times, may mga pagkakataon sa according to the will of God, minsan kapag nananalangin tayo, instant ang pagtugon ng Panginoon. Minsan naman po, medyo dinidelay ng Panginoon kasi gusto niya na ma-develop yung pananampalataya natin. Pero lahat po, mga kaibigan, kung tayo po ay tunay na mananalangin at tunay na mananampalataya at magtitiwala po sa Diyos, wala po tayong hihilingin na hindi po tutugunan ng ating Panginoon. As long as yung hinihiling po natin ay naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? At huwag tayong titigil, kagaya ng isang balo sa Bible, pabalik-balik siya sa hukom. Kasi humihingi siya ng pabor sa hukom para maparusahan yung mga nagkasala sa kanya, para maabsuelto siya sa mga kaso niya. Pabalik-balik siya, hindi pinapansin ng hukom. Pero dahil pabalik-balik siya, sabi ng hukom, sige na nga, tugunan ko na nga ang pangangailangan nito para hindi na siya mang-iistorbo sa akin. Sabi ng Panginoon, kung yung hukom na yun, na walang takot sa Panginoon, ay binigyan niya ng favor, yung balo, siya pa kaya na Panginoon na pinagmumulan ng pagmamahal? Kaya kayang-kaya pong tugunan ng Panginoon ang bawat panalangin po natin. Kaya wag po tayong titigil. Sige lang, tuloy nyo lang ang pananalangin. Mamaya, mapapansin mo unti-unti na nakikita mo na ang bunga ng pananalangin mo. Amen? Ano pa ang gagawin natin? Fellowship. Makipag-fellowship po tayo mga kapatid. Kagaya nito. Ito po ay isang pagtitipon. Nagfe-fellowship po tayo kahit hindi po tayo magkakasama physical. Pero panalangin namin na sana po sa mga bakasyon namin, madalaw po namin na ang kahit isa man po sa mga BJMPs, yan po ang hangarin ng bawat isa para magkita-kita po tayo ng face-to-face. Kaya, fellowship po. Ganito po pagtitipon. Kasi sabi ng Panginoon, do not give up. Sabi niya sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag tayong titigil, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ano po ang napapala natin kapag tayo po ay nagtitipon-tipon? Nag-i-encourage tayo sa bawat isa. Kasi
Kaya minsan na napapansin po namin, nag-hello din kayo sa mga iba't ibang BGMPs. May mga nag-heart sign pa. Nagsasabi na, oh, mahal namin kayo, kapwa PDLs. O, di ba? Pero salamat, gawin natin yan after, okay? O kaya before na mag-start ang Bible study natin, o sige, gawin yung mag-heart kayo dyan. Pero pag nag-start na po ang Bible study, mag-focus po tayo. Kaya nakikita nyo po, nag-i-encourage tayo, nagbabahagian tayo ng kalakasan sa bawat isa. Na kahit po nandyan kayo sa loob ng piitan, nakikita nyo po yung mga ibang tao na, ay, nagpapatuloy pa rin sila kahit sila ay nabibigatan or kahit sila ay nahihirapan. Pero, ayan, nagpapatuloy pa rin sila. Pati ikaw ay nai-encourage. Kasi nakikita mo, kung kaya nila, kaya ko rin. Oh, di ba? Kaya yan, meet together, magtipon-tipon po tayo. At ano ang panghuli na ibabahagi ko sa umagang ito? Ay obedience. Kailangan po natin ng pagtupad sa mga kautusan po na napapakinggan po natin sa salita ng Panginoon. Kasi kahit na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kahit na nagwo-worship naman tayo, na pumapalakpak naman tayo, kahit na nanalangin tayo, kahit na nagtitipon-tipon tayo, pero kung wala tayong sinusunod na kautusan ng Panginoon, ay wala pong saysay ang ating pananampalataya. Kasi sabi ng Panginoon, faith without action is dead. Ang pananampalataya na walang pagsunod o walang pagtupad ay patay na pananampalataya. At sabi niya sa Matthew 7:21, kung titignan po natin ang Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Basahin ko sa Tagalog. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ayan, nakasulat. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Kaya tignan po natin, kahit po pala praise the Lord tayo ng praise the Lord, kahit po pala Panginoon, 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 Lord, Lord, Jesus, Jesus, lagi tayong tumatawag, kung wala pong pagtugon or wala pong pagtupad or wala pong pagsasagawa sa salita ng Panginoon, ay hindi po tayo maililigtas. Amen? Kaya ito po ang mga salita na ating napag-aaralan, ay itago po natin sa ating mga isip at mga puso, pero hindi lamang po itatago, kundi gagawin po natin. Amen po ba? Sino po ang gustong pumunta sa kaharian ng ating Panginoon pagdating niya? Ayan, gusto nating lahat na pumunta sa langit, kaya mag-obey po tayo. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Salamat po sa pakikinig, salamat sa pagpo-focus ninyo, nakakalugod, nakakatuwa po na tignan na nakakonsentrate ang bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, at bago ko po ibalik sa MC natin, tayo pong muli ay manalangin. Hallelujah! Salamat po, O Diyos, sa mga salita na aming napakinggan muli, na nagturo sa amin kung paano po kami mamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa sa amin para mas maging malapit pa po kami sa iyo, O God. Para po sa ganon ay hindi po kami magkaroon ng kayabangan or hindi po kami magkaroon ng pagmamalaki sa aming mga sarili, kundi Lord, ang mapapasa amin ay pagpapakumbaba, pagsuko at pagtupad po, pagsunod sa iyong mga kalooban, O God. Lord, muli po, puspusin mo ng iyong banal na espiritu ang bawat isa sa amin para magpagtagumpayan po namin ang aming mga kahinaan, ang aming mga pagkakamali, ang mga bagay sa aming mga kapaligiran na tumutukso po sa amin, O God. Salamat po. Lord, bless your people, pati na din po ang mga jail officers at jail wardens, O God. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samat dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Thank you very much and God bless po. Binabalik ko po sa MC natin. Purihin po ang Panginoon sa salitang ating nakikinggan ngayong umaga. Maraming pong salamat, Pastor Glenda. Pagmamahal po at pagpapala ng ating Panginoon sa meron po lahat dyan sa Hong Kong. Amen! Excited na po ba ang bawat isa na kung umawit o magbigay papuli sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng
sasabi ng patotoong kabutihan ng nagawa ng ating Panginoon sa bawat isa. So, muli niyo po makikita sa inyo